Flavios sa inyong lahat. Ako si Binibining Grace Binipomoseno at ngayon ay tatalakay naman natin yung pagkain, mga ritual o seremonya, mga katayuang panlipunan at mga salita ng blaan. Handa na ba kayong makinig? Ngayon, ang unang pagkain na aking nasaliksik ay yung pagkaing tinola ng mga blaan. Ito yung kakaiba kasi nilalagay nila ito sa dahon ng anahaw. Tapos, habang hawak-hawak yung kanilang manok o anok sa kanilang wika, ay dito nilalagyan nila ito ng sangkap na gata ng niyog. Tapos, nilalagay nila ito sa dahon ng anahaw. At base sa aking pananaliksik, ito ay masarap. Yan yung tinolang manok nila. Ngayon ay dumako tayo sa ikalawa aking nasaliksik. Ito yung lulot. Na kung saan yung lulot, ito yung paraan ng kanilang pagkakaluto ng isang pagkain. Ginagamitan nila ito ng kawayan o yung bamboo. Dito nila nilalagay yung kanilang sangkap o yung kanilang mga putahe. Halimbawa na lamang yung palaka, yung kamote at yung mga putahe na ginagamitan ng gata ng niyog. Yung mga blaan kasi, nung unang panahon, kumbaga yung kanila nasa paligid, yung kanilang kawayan, kasi mahilig sila sa kalikasan, ay nilalagay nila doon yung kanilang mga sangkap. Katlo naman ay yung kanilang mahilig yung mga tribong blaan, mahilig sila sa malagkit na suman at yung kape. Yung kape nila, yung brew coffee nila ay purong-puro talaga. At base sa aking pananaliksik, ito raw ay masarap at yung kanilang suman ay may kakaibang lasa talaga. Ngayon, dumako tayo sa lumit. Yung lumit, ito yung pampawi ng kanilang uhaw. Noong unang panahon kasi, yung sa panahong yaon ay wala pang mga poso, mga gripo o kung ano pa man yan na mga teknolohiya na sa atin ngayon. Dito sa panahon nila noon ay upang mapawi ang kanilang uhaw ay umiinom sila ng lumit o yung lumit siyang tawagin kasi nagmula yung tubig sa puno ng lumit. Makikita naman natin sa larawan yung puno ng lumit. Ngayon ay dumako tayo sa kanilang ritual o seremonya ng mga blaan. Ito yung tinatawag nilang molo o yung kanilang selebrasyon ng kasal. Yung kasalang tribo na yan ay pinamunuan ito ni Bong Fulong na kung saan siya yung barangay captain. Tapos nilagdaan naman ito ni Mayor Agune. Bago magsimula ang kasal ay pinapaupo muna yung mga mag-asawa o yung kasintahan sa unan. Pagkatapos ay pinapalibutan sila ng kanilang magulang, kanilang mag-anak at yung mga saksi sa kasal. At binibigyan sila ng mga payo, pagkatapos ay papakainin yung bride at yung groom ng manok at yung kanin. Ito ay tanda na kasal na sila. Yan, yung mulo. At alam nyo rin ba na yung tribong blaan kasi ay pwede silang ay kasal sa kanilang pinsan na base sa aking pananaliksik, ito raw ay ginawa nila o kanilang ipinatupad sa kanilang tribo upang maprotektahan ang kanilang pagmamay-ari at para maprotektahan din sila sa mga himasok sa kanilang tribo. Yan yung maral. Pagkatapos kasi ng kanilang kasal ay dito isinasagawa yung maral, yung sumasayo yung tribong blaan na lalaki at babae. Pagkatapos ito kasi ay tanda ng kanilang bukas na pagtanggap sa ikinasal. Ngayon ay dumako tayo sa dito elevated na kanilang basket. Habang sila ay sumasayaw ay dito ilalabas yung basket. Yung basket na ito, doon mo ihulog yung pera na iyong ilalagay. Habang magkahawak ang kamay ng mga tribong blaan, sila ay sasayaw at ikaw naman ay uupo. Pagkatapos ay pwede kahit ilang pera ang iyong ihulog, pwede mong ilagay sa basket. Ngayon ay dumako tayo sa kanilang tagapangalaga o kanilang pinaniniwalaang espiritu. Si Melo, sa base sa aking pananaliksik, siya yung kataas-taasang pinaniniwalaan ng mga tribo. Si Melo kasi ay may maputing balahibo at may gintong ngipin. Tapos pinaniniwalaan nila ito na si Melo ay kailangang humingi muna ng paintulot sa kaniya upang hawakan o galawin yung mga bagay-bagay. Halimbawa na lamang yung kalikasan. Kasi si Melo, sa kanila siya ay isang tagapangalaga sa kalikasan. At dito rin, nagbibigay sila ng handog. Dito nila mapagtanto na yung lupa pala na iyon ay sagana upang taniman ng gulay. Si Melo ay may alalay na tinatawag na si
Fuwe at si Taswe. Si Fuwe ay siya yung espiritong naninirahan sa kalangitan, habang si Taswe naman siya yung masamang espiritu. Ang kasama ni Fuwe ay si Diwata na naninirahan sa kalangitan, at si Sawe naman ay naninirahan sa mundo, nakasama ni Melu. Dito natin mapagtanto na ang mga tribong Blaan pala ay naniniwala talaga sila sa mga espiritu, na lahat ng kanilang desisyon o kanilang aksyon na gagawin ay nakabatay talaga sa espiritu. Base sa aking pananaliksik, ito yung 40 taong gulang na balete na yung isang tao ay pumunta sa tribong Blaan, idinokumento niya ito. Pagkatapos ay nakita niya roon ang isang malaking balete na para sa mga tribong Blaan ay ito raw ay mahalaga at isang banal sa kanila. Kasi yung mga tribong Blaan kasi, sila yung mga tao na mahilig sa kalikasan. Pinapayabong nila yung kalikasan, pinapanatili nila yung mga punong kahoy sa pamamagitan ng pagtatanim. Ngayon, dumako tayo sa katayuang panlipunan ng mga tribong Blaan. Dito, yung tribong Blaan ay nila ay may sinusunod na posisyon. Yung dato kasi, alam naman natin na yung dato, ito yung may mataas na posisyon o isa itong tao na kung saan pwede niyang ipasa yung yaman o kanyang posisyon sa miyembro ng kanyang pamilya. Isa na rito si Dato Antonio Quino. Si Dato Quino kasi, siya ay pinapanatili niya yung kapayapaan sa tribong Blaan. Ayun pa nga sa kanya, ayun sa aking pananaliksik na ang daan patungo sa kapayapaan ay mula sa pamayanan, na kahit lubak-lubak ang dadaanan ng kanilang tribo ay babalik pa rin sila sa kanilang pamayanang kinagisnan. At yung ikalawang may posisyon naman sa tribong Blaan ay pumupunta talaga sila sa babaylan upang humingi ng payo, humingi ng desisyon kung ano ang kanilang solusyon patungkol sa problemang iyon. Sila rin ay hasa na sa mga espiritual na ugnayan patungkol sa mga kalikasan. Ngayon ay dumako tayo sa mga salita ng tribong Blaan. Alam nyo ba, napaka-interesadong malaman talaga ang kanilang tribo at iyong mapag-aralan. Kasi base sa aking naisaliksik, yung kanilang magandang umaga ay Fi Flafos. Fi Flafos. Yan yung magandang umaga sa kanila. Samantalang yung magandang tanghali sa kanila ay Fi Alturo. Fi Alturo. Yung magandang hapon naman ay Fi Flavio. Fi Flavio. At yung magandang gabi naman ay Fi Kifu. Fi Kifu. At panghuli, yung paalam sa kanila ay Mingat. Yan yung sa aking pananaliksik. Pandagdag naman dito sa larawan na inyong makikita sa harapan, yung Banwe, ito yung lugar. Kaibahan ng kanilang paniniwala, kasuotan, mga katayuan sa lipunan, mga ritual o mga seremonya, ay naroon pa rin yung pagkakaisa o respeto nila sa bawat isa. At yun lamang, Mingat!